Hostage na raw ngayon ng isang sub-commander ng Abu Sayyaf ang Jordanian journalist na si Baker Abdullah Atyani at ang dalawang Pilipinong TV crew na kasama nito. Ayon po yan kay DILG Secretary Jesse Robredo. Base sa impormasyon ng mga otoridad, inihiwalay na raw si Atyani sa kanyang Pinoy crew. Pinuna naman ni Pangulong Aquino ang di umano'y ginawang pagtanggi ni Atyani sa nauna ng alok na seguridad ng mga otoridad. May report si Bam Alegre. Ang mga larawang ito, nakuha ng GMA News mula sa isang mapagkakatiwalaang source. Sila ang hinihinalang may hawak sa Jordanian journalist na si Baker Atyani at dalawa nitong Filipino crew na sina Ramelito Vela at Rolando Letrero. Ito si Yasser Igasan, sub-commander at spiritual leader umano ng Abu Sayyaf. Siya raw ang pakay kapanayamin ni Atyani at siya rin umano ang may hawak sa grupo nito. Ito naman si Radulan Sahiron alias Commander Putol dahil wala na siyang kanang kamay. Siya ang tinuturong commander ni Igasan. Si Radulan Sahiron, siya ang pinaka-leader ng Patikul Group. Siya ang sinusunod dyan sapagkat siya ang pinaka-veterano, pinakamatandang leader ng Roge Menelep Abu Sayyaf Group dyan sa area. Ayon pa sa Armed Forces of the Philippines, napuntahan pa raw ni Atyani ang mga leader ng Moro National Liberation Front o MNLF bago sila nawala. Sa ngayon, naghahanda na ang Joint Task Force Sulu ng militar para sa posibleng search and rescue operations. Mismong si DILG Secretary Jesse Robredo ang nagsabing, hostage na nga sina Atyani. Tukoy na raw ng pamahalaan ang lokasyon ng grupo. Base sa kanilang impormasyon, inihiwalay na raw ang Jordanian journalist sa kanyang Pinoy crew. Pero ang gobernador ng Sulu na si Abdul Sakurtan, na nakapanayam pa ni Atyani bago mawala, naniniwalang hindi raw dapat ituring silang mga bihag. Para sa akin, hindi pa. Wala naman hindi ko naman alam kung ano sila, kung hinostage na sila dahil sumama sila, kusa sila sumama ron sa sinakyan nila na sasakyan na maliit na jeep. Para sa akin, namimisita pa rin siya ron. Dahil, when you are free to move around, hindi ka naman siguro nakatali. Si Pangulong Aquino, iginiit na may kakulangan din ang Jordanian journalist sa nangyari. We are monitoring the situation. I'm getting daily briefings. We will ascertain the latest briefing. Medyo confused yung information na umaabot sa atin dito. Pero ulitin ko lang, no? It shouldn't have happened if the guy had not misled the appropriate authorities. Walang direktang embassy ang Jordan dito sa Pilipinas. Ang tanging meron sila, isang honorary consulate na nasa ilalim ng embassy ng Jordan sa Tokyo, Japan. We also know with certainty that the Philippine government and the Jordanian government are communicating. Mr. Baker Atyani is Jordanian based on the information that we were able to retrieve from the information on his passport. Sa opisyal na tala ng Sulu Police Provincial Office, isang Indian at Japanese national pa ang hawak ng Abu Sayyaf. Hindi pa rin nare-resolba ang pagdukot sa dalawang European birdwatchers sa Tawi-Tawi na sina Ewald Horn at Lorenzo Vinciguerra. Bam Alegre, GMA News.